maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN. at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas, sa DXMY ganap ng alas 5:02 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Huwebes, 25 na po. Sa buwan po ng June 2026 mga kasama, kumusta? Kami po umaasa na nasa maayos kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa lubat labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato, sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning si Radyoman Danny Danilo Walaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Malawakang peace rally gagawin ngayong araw dito sa Cotabato City, dito sa bagay ng Governor Gutierrez Sabunyo, kung saan kagabi pa lang dinagsa na po ng mga participants hanggang sa mga sandaling ito. Una sa lahat, headlines. Rerouting ipapatupad na sa Cotabato City dahil sa pagsasara dito sa bahagi ng Governor Gutierrez Avenue at posibleng heavy traffic na mararanasan. Una sa lahat, headlines. LTAP Caravan sa Cotabato City sinagwa sa 67th araw ng Cotabato, pati ang gun show isinagawa naman din kahapon. Una sa lahat, headlines. Petisyon laban sa pagpapaliban ng BARM election inihain sa Korte Suprema. Una sa lahat, headlines. Joint oversight hearing ng Committee on Education at the Committee on Finance, Budget and Management sa tanggapan ng MBHT nagpapatuloy. Hindi tugmang records ng MBHT at ng GSIS natuklasan. Una sa lahat, headlines. Partisipasyon ng mga miyembro ng MILF sa Peace Rally sa Cotabato City pinabot sa GPH-CCCH. Una sa lahat, headlines. Chief Minister Makakuwa ibinahagi ang desisyong manatili bilang punong ministro. Una sa lahat, headlines. Robotic surgery system mula sa India nasa Cotabato City na. Una sa lahat, headlines. Mga bagong abogado ng SKSU pinaranggalan ng Sultan Kudarat Provincial Government. Una sa lahat, headlines. Wanted person sa bahagi po ng Libak, arestado ng mga kapulisan. Una sa lahat, headlines. Joint Security Peace Meeting sinagwa kahapon sa West Mincom. Una sa lahat,
Headlines. Samantala, sa balitang nasyonal, reklamong human trafficking laban sa dating kongresista na si Mike Defensor. Abay, ihain daw po ng NBI. Una sa lahat. Headlines. Samantala, Vice President Sara Duterte dumalaw sa mga napatay sa mass shooting sa Tacloban. Una sa lahat. Headlines. Balitang international, UN inquiry pag-ubos sa mga batang Palestino sa Gaza, target ng Israel. Una sa lahat. Headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa 37 barangay na nakatutok po sa ating programa ngayong umaga. Sa DXMY sa 90.9 FM, good morning po sa inyo, sa ating mga driver na sweet lover. Na kung sana ngayong araw makakaranas po ng matinding traffic ang Cotabato City dahil sa gagawing peace rally ng iba't ibang grupo, iba't ibang sektor dito sa bahagi ng Governor Gutierrez Avenue. Na ngayong araw po ay isasara. Kagabi pa lang, ang dami na po mga tao dito sa bahagi ng ORC hanggang dyan sa entrada ng Bangsamoro Government Center. Kaya asahan yung mabigat na daloy ng trapiko ngayong umaga. Ngayong araw, dahil ang kanila pong peace rally, 7 to 7. 7 ng umaga mag-uumpisa hanggang 7 po ng gabi. Talagang 12 hours po ito mga kasama na talagang traffic po ito. Good morning sa mga nakatutok sa ating Facebook page live kay Nancy Sabado Blanca Ribonde, kay Pingsoy sa Salim, sa Datuanggal, kay Betsuaga Bla, kay Baitalia Samaan sa Tamuntaka Tres at kay Star Shooter sa Lagundi, kay Waida Kanma Malapat ng SGA, kay Dayangan, kay Mary Lukman. Good morning kay Kay Sal sa BAP Referee sa Cotabato City, sa Team Baklas, kay Randy Santisas, kay Sembay Adam at kay June Kasan. Good morning. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Gagawin ngayong araw ang peace rally ng iba't ibang sektor para po dito sa pagpapakita ng suporta na ipatupad ang kabatang BOL. Inaproban din ng pamalang lungsod ng Cotabato City ang permit para sa inaasahang 12 hours na rally ngayong araw na layong manawagan ang panawagan sa ganap na pagpapatupad ng CAB. Ito po ay magsisimula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Inaasang dadalo ang mga kalahok mula sa iba't ibang lalawigan dito sa BARM. Kagabi may mga taga-tawi-tawi nang dumating dito sa ORC sa Special Geographic Area sa Lanao at sa area po ng Maguindanao. Ayon sa mga organizer, ang pagtitipon ay magsisilbing mapayapang pagpapahayag ng pagkakaisa ng iba't ibang sektor para sa kapayapaan at pagpapatuloy ng napagkasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Unang radyo, unang balita. Sa ngayon, wala pang ipapatupad na class suspension ang Cotabato City LGU. At meron din pong ipinalabas kahapon na traffic advisory para po dito sa lungsod. Ang Governor Gutierrez sabi niyo isasara ngayong araw ang mga sasakyan mula sa RH8 ay kalapit na mga lugar ay maaaring dumaan na sa bahagi ng Bergo Subdivision na papunta ng Sinsuat Avenue dyan sa kanto po ng Land Bank sa City Hall. Asahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa Sinsuat Avenue, lalo na marami na po mga dumating na mga participants. Kagabi pa lang nakaparada na sa gilid ng daan
Dito sa bahagi pa ng Sinswat Avenue, mainam na gumamit ng alternatibong ruta at ang maglaan ng dagdag na oras sa pagbibiyahe. Samantala, ilang mga school naman sa Cotabato City kagabi pa lang ay nagpatupad na po ng online classes para sa araw na ito bilang anticipation sa mangyayaring heavy traffic tulad ng naranasan noong araw po ng Lunes na nagkaroon din po ng peace rally sa Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Alas 5:13 na po ng umaga ating oras sa mga dagdag pa rin pong balita. Dumalog sa Korte Suprema sina Alan Calido at Attorney Badrudin Mangindraw pang questionin ang legalidad ng Republic Act 12317 na nagtakda ng panibagong petsa para sa first parliamentary election sa September 14. Sa inihain nilang petisyon, ginit ni Calido na ang batas ay salungat umano sa ilang probisyon ng konstitusyon at ng Bangsamoro Organic Law, lalo na sa usapin ng karapatan ng mga mamamayan ng Bangsamoro na makapili ng kanilang leader sa pamamagitan ng halalan. Hiniling din ng petitioner sa Korte Suprema na pansamantalang ihinto ang pagpapatupad ng batas at ang pagsasagawa ng halalan habang dinidinig ang kaso gayon din ang pagdeklara na labag sa konstitusyon ang nasabing batas. Unang radyo, unang balita. To comply the CAP, calling for the government to comply the CAP, at saka yung ating need to protect the BOL. So, kaugnay niyan, ito si Doc Alan Calido, isa rin po siyang staunch believer or supporter ng Himalaya peace process. Mag-compile po kami mamaya ng isang petition before the Supreme Court questioning the validity of Republic Act 12317, itong nag-set ng election this coming September 14, 2024. Because for the petitioner, and I also believe, ang dami-dami po mga constitutional infirmities ng batas na ito. So yun po, maliban doon, pwede po kayo magtanong ng kahit anong mga sesif na may kinalaman sa PAR. And we need to protect the BOL. So through this petition, ay ating pong sisubmiti mamaya, papadala natin sa opisina ni Presidente, opisina ni Speaker Buttigieg, at saka si Senate President Win Gatchalian, of course, to the COMELEC Chairman, Chairman Garcia, and of course to the BTA itself, kay Papa Samuel Manzor. Yes, bago po pagsalita ang petitioner, ang purpose lang talaga nito ay gusto natin na maprotektahan sa pamamagitan ng declaration ng Supreme Court ang ating BOL. Kasi matandaan natin na bago pa nagkaroon ito, bago ito naging effective, ito ay niratipikahan noong 2019 sa pamamagitan ng plebisito. Unang radyo, unang balita. Ang tanong ng karamihan kasi, bakit ngayon lamang kayo mag-file ng petition habang naka-full swing na ang paghahanda ng COMELEC at ng ibang ahensya para po dito sa first BARM election itong batas na ito. Matagal na po itong naipasa dyan sa lower house at sa upper house. But hindi nyo kagad kinwestiyon nung time na ito po'y naipasa ng dalawang kapulungan at nilagdaan ni Pangulo, at ngayon na ito yung batas para po dito sa first parliamentary election. Ayon naman sa COMELEC, tuloy-tuloy ang kanila pong paghahanda dahil wala namang batas na sila po'y hinto sa kanilang paghahanda para po sa first parliamentary election. Ayon pa kay COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia, ito yung magandang panahon na matuloy ang halalan dahil lahat ay in place na. Ang security forces, ang COMELEC, ang PPCRB at iba pang hanay ng mga participants dito sa halalan at maging ang mga tao ay wala manong nakikita silang hadlang para di matuloy ang halalan ayon pa kay COMELEC Chairman Attorney Erwin George Garcia. Unang radyo, unang balita. 4 na beses na po ito na-reset. Sobrang expectation. Kami po laging prepared, laging nauunsyamin, nag-print na ng balota, tutunawin na naman namin ng balota, ganyan. Ilang beses na po, lagi kami naghahanda. But I think this is it. Itong September 14. Wala namang pong Supreme Court PRO, wala namang pong batas na nagsasabi kung paliban ang Bangsamoro. So wala na tayong iba pong dapat isa-isip, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. Kaya nga po ako yung nagpapasalamat sa inyo rin, sa ating mga kaibigan sa media, sa lahat sa political parties, kahit sa mga kandidato, isipin mo, kung meron isang magandang indikasyon, ang mukhang maagiging maayos talaga ang halalan dahil sa paghahanda, dahil sa coordination natin,
yung filing ng candidacy ng May 5 to 7. Yun ang lagi ko sinasabi, wala kahit isang untoward incident doon. Na lagi na lang, dito sa bandang area na ito, lagi na lang leading to the filing lang, pero lang hindi tinanggapan ng certificate of candidacy na tutukan. Alam niyo kung saan yun? Sa may bandang Maguindanao area. Hindi lang natanggapan kasi bakit? Eh, ibang form yung pinibigay. Hindi naman pala certificate of candidacy. Paano naman tatanggapan? Di ba? So, ganun na nagkakagulo na. Pero May 5 to 7, na nag-filing ng candidacy, naging napakatahimik po ang naging filing natin. So, napakagandang simula po yan. At ako naniniwala, kita niyo po, malapit na yung ating pong pagsisimula ng ating tinatawag na start ng election period. Kahit paano, kung meron bang nakikita tayong violence, konting violence, hindi po election-related. Sabi ko nga po kanina kina General Gubernador, hindi po election-related po, hindi. Rido, personal, kahit pa ang involved ay mga local official katulad ng barangay chairman. Unang radyo, unang balita. Yan yung ayon sa COMELEC Chairman na kung sana ay tuloy na tuloy ang kanilang preparasyon at wala sila nakikitang hadlang para hindi matuloy ang halalan. Dahil so far, wala namang mga di ka nais-nais na mga kaganapan o mga pangyayari dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Yan po yung kahapon na pagtitipon ng mga kinatawan sa Western Mindanao Command ng COMELEC, PNP at ng AFP sa Zamboanga City upang talakayin ng mga hakbang sa seguridad para sa nalalapit na halalan dito sa BARM. Sa naturang sinagawang Regional Joint Security Control Center Conference, tinalakay ng mga kalahok ang deployment plans at iba pang mga estratehiya upang matiyak ang ligtas sa maayos at mapayapang pagsasagawa ng kauna-unang parliamentary election dito sa riyon. Kasabay na aktibidad, dinulunsad din ang music video na pagbangon ng Bangsamoro bilang simbolo ng pagkakaisa at suporta sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at demokrasya sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras, ganap ng alas 5:18 na po ng umaga. Tatak RMN. At ito po nga ngayon mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ito, tuloy na itong peace rally. Ngayong araw dito sa Cotabato City, nadadalawa na iba't ibang mga sektor sa detalye sa radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Report. Nagsimula na mula pagkagabi dumagsa ang mga delegado mula sa iba't ibang lugar ng Moro Islamic Liberation Front para sa mass rally ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Nagaganapin ngayong araw sa labas ng Bangsamoro Government Center. Ayon kay Kapalawan Administrator Eliza Inalang, mula pa lamang sa bayan ng Kapalawan at Old Kabakan ay umabot na ng 200 katao ang bawat barangay. Ang kanilang ipinadalang kalahok bilang pagpapakita ng pagsuporta sa partido alinsunod sa kautusan ni Commander Dato Kinag Inalang. Makikita rin sa mga tarpolinang dala ng mga kalahok ang iba't ibang panawagan kabilang na ang pagpapabalik kay Chairman Murad sa ICM, pagbabalik ng BARM sa pamumuno ng MLF, PBBM magtalaga ng GPH sa PIP Chair Now, PBBM palitan si Lagdameo at iba pang mga isyong may kaugnayan sa pamahalaan ng Bangsamoro. Samantala, tiniyak din ng mga organizer na inaasahang magiging mapayapa ang buong programa hanggang sa pagtatapos ng rally. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, magkapatid na nambugbog sa Bagwa 1 presinto ang kanilang kinahantungan. Sa detalye sa Radyoman Datwebs Abang. Ronda Presinto. Sa presinto ang diretsyo ng magkapatid matapos nilang bulabugin ang mga residenteng natutulog alas 2 na madaling araw kahapon na naganap sa Purok Mabagel, Barangay Bagwa 1, Cotabato City. Sa ulat mula sa Police Station 4, ang mga suspek ay kinilalang sina alias Jopet, 31 anyos at Joan, 32 anyos.
Mga habal-habal driver residente sa nasabing barangay. Sinasabing nambabato ng mga kabahayan ng dalawang suspek kung saan isa dito ay may hawak na bolo habang nagsisigaw. Dahil sa pambubulabog ng dalawa, agad silang dinampot ng mga residente at dinala sa presinto 4 para ireklamo. Kakasuhan ng mga suspect ng alarms and scandals sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyoman Dato Jul sa kanyang report, drug pusher. Sa Kidapawan City, arestado sa bypass operation sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Dinampot ng mga pulis ang isang lalaking sangkot naman sa pagbebenta ng ilegal na droga sa inilunsad na drug bypass operation sa Purok 4 ng Barangay Manungol, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilalang sospek na si Ales John, 27 anyos, residente ng Barangay Sadupin ng lungsod at kabilang umano sa mga high-value target ng Kidapawan City Police Office. Sa operasyon, nakumpiska ang 13 pakete ng pinaginalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 63,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang naarestong suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyoman Daisy. Napapanatiling pamamahala ng kagubatan ng Bangsamoro kinilala at itinampok sa ika-4 na International Conference on Environmental Peace Building sa detalye sa Radyoman Day Simangod. DXMY. Tatak Aramen Report. Iprinisinta ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENREBARM ang Bangsamoro Sustainable Forest Management Model sa ika-4 na International Conference on Environment Peace Building na ginanap sa University of Ottawa sa Ontario, Canada. Sa presentasyon, nabigyan ng pagkakataon ang mga international na eksperto sa klima, polisiya at peace building na masaksihan kung paano sistematikong isinusulong ng Bangsamoro ang ecological resilience o katatagan ng kapaligiran bilang bahagi ng mga hakbang nito sa pagpapanatili ng kapayapaan matapos ang ilang dekadang armadong tunggalian. Mahalaga ang pagkakatampok ng Bangsamoro Sustainable Forest Management Model sa nabanggit na kaganapan dahil ipinapakita nito sa mundo ang mga hakbang ng Bangsamoro sa pagsasama ng pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Bukod dito, nagbubukas ang naturang pagkilala ng mas maraming oportunidad para sa pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang organisasyon at development partners na maaaring makatulong sa pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan at pangkaunlaran sa rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Sir Taha Enoch. Kumusta ka naman sir at kay LJ Landau sa bahagi ng Sitio Langko sa DOS, sa Labungan kay Sahara Ganoy Oto, sa Banisilan kay Joms Cabrera. Good morning brother. Diyan sa Apollo sa Bulaluan at kay Ansari Pakil. Kay RR Linas, good morning kay Parid sa Abdurrahman Impal sa Upper Tabiran, kay Ashri Coderata ng Damatog, Northern Kabuntalan, kay Ma'am Kadigya Rahman Abdullah. Good morning Ma'am Diggs. At kay Dato Uno Oto Dimaukom sa bagay ng Dato Saudi. Good morning sir. Kay Kuya Pres Sultan Bancho Mampon. Good morning. Hello Sultan Codrateños. Good morning Chairman. Kay Mads Contribution. Kay Mads Gundarangan Enoch. Good morning din po. At kay Jeffrey Salvador. Kay Sally Abdul Karim. Kay Elmer Bong Angeles, good morning. Oras po natin ganap ng 5:26 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Good news mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discount sa mga paborito mong items. From food products, personal care, household essentials, and fresh items, panalo sa presyo at dekalidad dito. Unique bundles na swak pang baon araw-araw and more. May chance ka pang manalo sa free 1 taong grocery promo kung ikaw ay tindahan ni Aling Puring o kaya Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada buwan ng grocery sa loob ng 1 taon. Libre para sa iyo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Kita-kits at mamili na tayo mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit number FTEB 258020 series of 2026. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Alina Isabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom. Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
MX3. Dito ako believe. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras ganap na ang alas 5:33 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap ninyo pong radyoman ngayong araw po ng Huwebes na kung saan ang araw gagawin po ang malawakang peace rally dito sa bahagi ng Governor Gutierrez Avenue. Ngayong umaga pa lang nakita natin dito sa baba nating himpilan, punong-puno na po ng mga sasakyan at yung mga tao ay naglalakad patungo po dyan sa bahagi ng Bangsamoro Government Center. Yung iba kagabi pa nandito na sa Cotabato City, natulog dito sa gilid ng mga daan at dyan sa gitna. So sa ngayon ay busy-busy na po sila para sa paghahanda. Dahil alas 7 ng umaga mag-uumpisa yung naturang aktibidad. So mga 1 oras at 25 minutes na lang mag-uumpisa na yung kanilang aktibidad. Ito po ilalawakan ng iba't ibang sektor, multi-sectoral peace rally. 7 to 7 po ito ng umaga mga kasama. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 din po ng gabi. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Taibad, kay Jerwin Diwan Lansikan sa Barangay Bantek, Sanito Banda Ma'am, at kay Munina Haron Mantawal ng Kibleg, kay Elmer Bong Angeles. Good morning Cotabateños sa Tabarm, kay Roel Cordero, Jerry Dimano, kay Jo Maria Abrera, Birhil Pascual, King Quintog at kay Sityo Abdila.
at kay Vice Mayor Joer Manag. Good morning din po sa Team Talipapa dyan sa RH9. Kay Ate Jane, Kuya Jun Amis at kay Sarge Wanda at kay Kuya Rigor. Kay Aida Samad, good morning. Kay Dato Matrix Otto, sa bahagi po ng Salama sa Banisilan. Kay Norma Otto, kay Violet Ningas Kapantuhan. Sa bahagi po ng New Bohol, Kidapawan at kay Haser Usman Iman. Sa Camp Darapanan sa Sultan Kudarat, good morning. Dumako tayo sa iba pang detalye po nating balita mga kasama. Nakisang 19th Infantry Bigkislay Battalion sa second quarter meeting ng local special bodies ng Data Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur na dinaluhan ng mga kinatawan na iba't ibang ahensya ng pamalaan, lokal na opisyal at mga stakeholders ng komunidad. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang usapin na may kaugnayan sa seguridad, paghahanda sa sakuna at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran para sa mga mamamayan. Layunin na aktibidad na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor para sa mas epektibong paghatid ng serbisyo publiko. Nagbigay rin ng payag ang 90IB hinggil sa umiiral na sitwasyon sa seguridad sa kanilang nasasakupan at sa mga hakbang na isasagawa upang mapanatili ang kapayapaan at ang kaayusan. Unang radyo, unang balita. Nagpapatuloy kahapon ang sinagawang joint oversight hearing ng dalawang komite ng Bangsamoro Transition Authority, itong Committee on Education at Committee on Budget, Finance and Management ng Bangsamoro Transition Authority. Kung saan tinalakay po dito ang usapin dito sa remittances ng MBHTE, na kung saan ay meron pong mga natuklasan na di magkakatugma ang kanila pong mga records dito sa naturang pagdinig kahapon. May mga discrepancies, may mga teachers o kawanin ng MBHT na nakaltasan ng GSIS, ngunit di pa ito na-remit sa GSIS. Meron din po mga empleyado na di po nakaltasan, habang ang sulu ay nakaltasan pero hindi pa rin po naibayad sa GSIS ang nakaltas na premium. Ito ang naging paliwanag kahapon ng GSIS at ng HR ng MBHT na hindi magkakatugma ang kanila pong mga records. Unang radyo, unang balita. Ng MBHT na account ninyo. Kasi bawas naman ito, yung sabihin, nag-out na doon sa ano ninyo, disbursement cycle ninyo. Saan ito nilalagay? Good morning po. Yung mga ganong cases po, obligated po siya, pero hindi po namin mabayaran because of wala po siya sa billing. Naka-park lang po siya sa aming BTSD account. Doon lang po siya, hindi po siya nawawala. BTSD account, yung 11-19-98 po. So ito yung treasury account sa region? Yes po. At ito ay magre-revert? Yes po. Ng ilang buwan bago mag-revert ito? Ang reversion po is every end of June and every end of December po. So June at saka December ang reversion natin dito. Pagka ganitong mga kaso, ano ang ginagawa ng MBHT para ma-settle natin yung... Ito numbers lang but in reality, meron kang amount plus meron kang tao involved. Yung 443, kung warm bodies yan, teacher yan or what, lingering yung issue nila. Ano ang ginagawa natin? Yung sa mga unpaid po, if ever po na nag-update na po kami ng record sa GSIS, so magbibill na po sila, yun na po yung PR. At sa part naman po namin sa HR, kapag meron na po yung billing, isasubmit na po namin sa finance for payment po. Hindi lang yung side... Radyo, unang balita. Binigyan ng isang buwang palugit ng Bangsamoro Transition Authority ang MBHTE at ang
na kanila pong dapat na i-reconcile ang kanilang mga records sa tanggapan po ng GSIS. Ito ay hanggang sa June 1 ang kanilang ibinigay na palugit para nang sa ganun ay maayos ang kanilang pong mga records at pati ang mga teachers ay makapag-loan nang hindi po sila nagkakaproblema. Unang radyo, unang balita. Reconciliation, ano po yung missing dyan at anong kinakailangan maibigay, ma'am? Okay, sir. Dito yan, sir, ha? Ang GSIS ngayon, premium base. So, nag-base tayo sa service record kung ano yung reported ng agency. Now, we compute the dues based doon sa reported ng agency na service record. Any movement din dapat sana ma-report sa GSIS, like increases, separation, death, and resignation, para magkatugma yung records natin with GSIS. Clarify ko lang din, sir, ha? Hindi ito common na problem when it comes to DepEd. DepEd, same thing, kasi malaki masyado din yung agency. Pero hindi naman din, after that, MOA with DepEd, sana wala na tayong ganitong problema, pero nag-recur pa rin po. Yun nga po, ma'am, nung nagkaroon ng MOA, ongoing, updating natin, okay pa naman. Then bigla, nung hindi na nakasign ng MOA yung MBHT, bumalik tayo sa dati. Pero labas na yun sa usapan, ma'am. Ang gusto ko lang malaman is, etong increase, etong separation, itong mga movements, ano pong klaseng document ang kailangan yung matanggap from the agency? Actually, sir, report lang from them through ARA, Agency Remittance Advice, na etong si so-and-so na nag-resign na or namatay na or eto siya may salary increase. Dapat monthly yan ginagawa. Gusto ko po malaman, ma'am, yan pa yung task ng AEO? Yes po, sir. Kaya tayo may AEO dahil yan? Yes po. Unang radyo, unang balita. Isa rin sa natuklasan kahapon na isang teacher galing po dyan sa Baguio po ng Lanao del Sur ang nakaltasan ng kanya pong GSIS premium. Ngunit hindi po ito nag-reflect sa records po ng GSIS bagay na hindi po siya nakapag-remit o nakapag-loan at nagkaroon pa ng arrears. Unang radyo, unang balita. I see Ma'am Pao Sanggumay Bato. Saydo siya sa Lanao del Sur 1. At ang GSIS ID number niya ay 2004-3641-46. Ito ang specific na number niya. Ano po ang case niya in particular ay nag-loan siya. Hindi ko alam kung ano ito. GFAL loan. Baka pwede ma-confirm ng GSIS kung may ganitong klaseng loan sa inyo. Tama po ba na may loan na ganito? GFAL po. GFAL? Yes po. Yes. So meron tayo nito. Ang problema ho ni ma'am ay lumobo na yung arrears niya at umabot na ng 69,000 ang underpayment sa kanya. And then pinadala niya sa akin yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang pag dun sa system ninyo, sinasabi niya kung ano yung mga payment summary. In particular, pinapakita ko sa inyo itong payment summary for January, February, March, April, May, June, 2026. Ito ko yung ano na yan, yung sinasabi ng empleyado natin sa MBHT. If you can notice, doon sa January na payment summary, ang nakareflect doon ay 0. Doon sa February 2026 ay 0 din ho. Apparently walang payment sa GSIS. Tapos, pinadala niya sa akin yung payroll na January 2026. Ito ko yan.
pinapakita ko sa inyo yung payroll summary. In particular, yung nandun yung pangalan niya. Ang summary ng binawas sa kanya from this period ay amount of deductions, JSIS personal share 2,780, ay pag-ibig din, may withholding tax, JSIS policy loan. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Deximoy sa Pilipinas, ganap na 5:46 na po ng umaga. Tatak RMN. Atin na pong balikan yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman Maestro. Sinasabing MP Butch Malang nagipagpulong sa 62nd Brigade kasama mga LGU sa SGA. Sa detalye sa radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Pinangunahan ni Special Geographic Area Administrator at BTA Member of Parliament Butch Malang ang isang pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng 8 mga lokal na pamahalaan sa Special Geographic Area sa 62nd Liberator Brigade ng Philippine Army na pinamumunuan ni Brigadier General Ricky Bunayog. Kisa rin sa aktibidad sina Madam Jonalyn Sumlay, MP Muhammad Kerry Antaw at mga kapulisan. Layo na naturang pagtitipo na higit pang palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga LGU at ang mga hensya sa pangsiguridad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa komunidad ng Special Geographic Area. Ricky Bunayog, kinausap niya kami. I think mga 7 days na doon sa may salunayan sa third highway na ba yun? Opo. Highway. At pinag-usapan namin kung ano ba ang nararapat na dapat gawin. Magkaroon ng pag-uusap ang ating security sector, ang ating kapulisan at ang ating mga mayor. Dumalo rin sa naturang pagtitipon si Kadayangan Mayor Professor Duma Mascud. Sa 62nd Brigade, kasama yung mga military component ng ating armed forces pati na rin sa ating kapulisan. Kung saan umpisa na ito mag-insayo para sa tuluyang partisip. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala minor de edad na nasakote sa bypass sa Aruchtan. Sinasabing negatibo sa drug test. Sa detalye sa radyoman.web sa Abang. Ronda Presinto. Negatibo ang urine specimen ng binatilyong suspek umano sa pagdadala ng illegal na droga. Makarang masakote ng Police Station 3 sa bypass operation Kamakalawa sa bahagi ng Purok Mapayag, Rosario Stan, Cotabato City. Sa progress report ng Istasyon Tras, negatibo sa paggamit ng illegal na droga ang suspek na 15 anyos habang tunay na Cebu ang nakumpiska sa kanya base naman sa eksaminasyon ng RFU bar. Dahil dito isinampa sa City Prosecutor's Office ang kaso laban sa suspek dahil sa pagdadala ng illegal na droga sa ilalim ng Section 5, Article 2 ng RA 9165 kasama ang kanyang tatay na si Taras Abdullah na patuloy pang tinutugis ng otoridad. Hawak pa rin ng MSSD Bar ang binatilyo para sa pagpaproseso ng kaukulang dokumentasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa samantala. 4 ka tao arestado sa Tacorong bypass operation sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Apat na sangkot sa illegal na droga ang inaresto ng mga otoridad sa bypass operation sa bahagi ng Purok Waya-Waya, Barangay San Manuel, Tacorong City, Sultan Kudarat Province. Kinilala ang mga sospek na sina alias Bapa, 41 anyos, driver, Kabile, 46 anyos, negosyante,
Jinggoy, 28 anyos, mekaniko, at Daud, 45 anyos, na pawang residente ng Tacurong City, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat, nabuwag din ang isang pinaginalang drug den sa nasabing lugar kung saan na-recover sa mga sospek ang tinatayang 6 na gramo ng shabu na may standard drug price na abot sa 40,800 pesos. Iba't ibang drug paraphernalia, mga cellphone at bypass money naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek na kasalukuyang nasapitan na ng Tacurong City Police Station. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dr. Jule, sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report sinasabing seguridad at kahandaan para sa 2026 BARM election. Sinuri ng Regional Joint Security Control Center sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY. Tatak RMN Report. Pinalalakas ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang koordinasyon para sa nalalapit na BARM parliamentary election sa pamamagitan ng Regional Joint Security Control Center o RJSCC Conference at Campaign Assessment Conference na isinagawa sa Western Mindanao Command, Camp Navarro, Zamboanga City. Layunin ng pagpupulong na ito na tukuyin at suriin ang kasalukuyang sitwasyong pansiguridad sa BARM at mga kalapit na lugar. Talakayin ang mga plano at preparasyon para sa nalalapit na halalan at magkaroon ng panayam sa pagitan ng mga ahensyang tagapagpatupad ng batas upang matiyak ang ligtas at mapayapang pagsasagawa ng BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ang pagpupulong ay pinangunahan ng Commission on Elections o COMELEC kasama ang Armed Forces of the Philippines o AFP, Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, Philippine Coast Guard o PCG, at Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng draw ng PCSO kahapon, alas 2, lumabas sa 761. Alas 5, Suertres 546, 9pm naman na 050. 4D naman na alas 9 kagabi, lumabas 2559. 645 Grand Lotto o Mega Lotto nasa 78.5 ang jackpot prize. Winning combination natin na 27, 29, 41, 21, 33 at 19. Grand Lotto 655. 47.2 ang jackpot prize. Winning combination na 22, 51, 17, 23, 54 at 29. Congratulations sa nakakuha ng tupak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Dato Pike Benito, kay Laga Bayaw sa Makir at kay Sumunod Umanya Sinsin. Sa mga Yaping Chong Girl daw, good morning kay Sarah Ramirez Osama. Wala pang suspension as of this time sa klase. Kay Cecil Cordero, good morning. Watching from Sitio Maiting, Kitubod, Libungan. Kay Dato Ali Abbas, good morning. At kay Austin J. Naminted Magbanwa sa Nabilan Awang. Kay Sir Dato Tenga Latipa, good morning. Susunod na si Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael S. Juan. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang bukas, Tatak RMN.